Wala, dami pumapasok pa. Okay, good morning. Makita ba yung screen ko? Hello? Yes, Okay, John, start na visible tayo. yung screen mo. Sorry. Okay, for site visit, for site survey, this is the RMOP pala. Good morning ha. So ASP team dimensions, at least one TL and 2 riggers, 1 or 2 riggers for the team, for team, small team. So first, access to site workers depend on terrain distance, so 10 to 16 minutes, 60 minutes. So REHS, so nakapag na ba kayo sa sa safety natin mga sir? So, hindi pa siguro. So meron tayong training for safety, another set of trainings para sa ating toolbox meetings. So I think we can diretso na tayo sa site photos. So site access will be another training siguro, or may dagdag pa kayo, Ma'am Len? Or another training para sa access? Okay. So yes, ma'am. Sorry, yung access pass at application process, sineseparate namin siya, coordinators yung tinatap namin. Okay. So make sure upon entering the site premises, make sure may access tayo, nakapagpaalam kay FO, sa NOC, ROC, and then sa site supervisor natin, of course, and then para ma-check kung ano yung mga existing meron tayong mga existing ba na alarms para ma-note natin, and make sure noted niyo yung existing alarms kung meron man, para paglabas ninyo at least hindi madagdagan. Okay lang mabawasan, wag lang madagdagan ha. So ayun, pagpasok ng site, assess the area. So sa safety agad tayo. So may vegetation ba dyan? Hazard vegetation ba? Please report agad. O meron ba tayong mga barriers, o may mga nakaharang ba sa site? Access, ilak ba yan? So ahead of time pala, before kung pwede, the day ng after the day ng survey natin, site visit natin, so we can pwede tayo makipag-coordinate na kay FO or sa site supervisors natin para malaman natin kung ilak ba yan, or maybe yung rectifier nakailak din about sa access, para at least hindi na tayo magbalik-balik kung sakali. So isang na lang, isang puntahan na lang sa site, isang survey na lang, and then okay, we can start. So GPS, photos, long lot, so alam naman natin kung ano yun. So direct na lang ako doon sa mga photos natin sa para sa checklist. So ito yung checklist, ito yung laman ng, ay hindi pala to. So ito yung laman ng checklist natin, no? Na photos, must photo taken on the site. So first is sa baba muna tayo. Unahin natin sa baba ha. If may mga questions kayo about sa photos, mga positionings, please raise na lang po. Sir Sir Luis, chat na lang kung merong nag-raise ng hand. Thank you. So first, GPS and site coordinates. So allowed ang cellphone, basta accurate. And yung coordinates accuracy must be lower than ilang 100. Pwede na siguro. Oo. Ito 4 meters lang yung accuracy niya. So medyo maganda to. So eksakto na sa site tayo. So naka-decimal tayo, hindi po naka-degree. So meron din degree dito, meron din decimal. So it's good.
And then pa-double check na lang din. Sorry, John, parang nagre-raise ng hand si Ron. Yes, Ron, may question ba? Yes po. Yes, Nakita. Ron. May tanong sir, ka, Ron. Ron? Much better kung meron kayo yung Garmin o anong GPS device rather than the cellphone, smartphone. So, Yes, actually sa T8, require ni Globe yung Garmin. yes, sir. So for T8, take note Garmin GPS device lang ang pwede. So make sure mababa yung elevation ninyo, hindi ganun kataas. Wag kaagad kunan pagdating sa site. So maybe 10 to 15 minutes bago kunan yung yung GPS natin para accurate at least yung location natin, and then pakiset na lang din sa decimal para mas ma-check ng gumagawa ng TSSR yung location, mas mabilis. So next, picture ng site tower sa labas. Okay, so site tower, ibig sabihin makuha yung full tower orientation. So makita siya sa baba, and then gitna, and then yung pinakataas para at least malaman kung ano yung mga technology na nandun sa taas, kung ilang antennas, ilang set of antennas, may microwave ba, or meron ba tayong hazard sa taas na na kailangan i-assess para makita kaagad at ma-report nyo kaagad kay safety natin sakali. So it takes mga 4 na shots lang yan, both sides, para makita yung per sector ng antenna natin. So ayan. Entrance ng site. Don't forget pala yung PPE, and then yung signage ninyo and the caution tapes. Ayan. So okay to. Ito yung mga sample natin. Anyways, isi-share din na naman namin sa inyo itong mga mga checklist na to, samples checklist. So then next is hauling details. So if may hauling ba tayo, foot trails, kailangan ba ng kalabaw, motor, o kabayo, o ano ba, o manpower. So please don't forget to take photos para ma-assess ng team kung ilang meters. Ayan, so kompleto siya. So nilagay niya dito from the access road, galing na access road dito. So meron tayong foot trail na 25 meters. So hindi makapasok yung sasakyan natin dyan. So meron tayong hauling na 25 meters. By John, Yes po. sorry, kinat kita. Parang may nagre-raise ng hand. Sino yung nagre-raise ng hand Okay. kanina? Sorry. Question, sir, sorry. Yes, Ernesto. Hello, sir. Yes, sir. Ano pong Pangalan tanong? ko. Sorry po. Ba't natawag pangalan ko? Wala po akong tanong, ma'am. Nagre-raise po kasi kayo ng hands. Pa-down na lang po pang walang tanong. Okay, make sure na Okay. English po ako ng hands. Okay. Oo, thank you. Sige. And then, i-add ko lang dito sa manual hauling, kung meron kayong impossible, meron kayo nung video, ipa-attach na lang siguro natin. Kasi, para, ito yung video natin during that time. Kasi baka kasi may mga changes after na kung kailan tayo mag-i-implement, diba? Yes, May thank tanong you, daw ma'am. may tanong daw si Ernesto. Wala nga nag-down na ako siya Ron, may tanong ka ba, Ron? You're always raising your hands. Hindi ko May tanong nakikita ka. dito yung nag-raise ng hands eh. Ano po? Hindi ko nakikita Ayan. paano itanggalin yung pag-raise ng hands kung nag-raise ba ako ng hands. Hindi mo ako nag-raise. I-click mo lang uli, sir. Nagda-down po yun. Si Ernesto daw may tanong. Ano yung tanong mo, sir? Ma'am, doon po sa tower picture, yung pinakita nyo, pwedeng pa-add po ng zoom in, ma'am, doon sa mga Hindi mamaya pa. gantry? Pwede ba yun? Much better, sir, kung meron. Oo. Mm. Pwede Ito kukuhanan yun. din ng Ito. per Ganito. sector? Ganyan, sir. Yan. Yes.
pwedeng yung zoom in, ma'am. Kasi minsan kasi, yung nagpipixelize na pag iso-zoom in namin bayad sa picture lang. Hmm. Yes sir, tama yun sir. Lalo na sa gumagawa ng TSSR, so need talaga yun makita, ma-determine kung saan yung sector Yes, 1, sir. sector 2. Oo. At saka yung mga location ng mga RRU natin existing. Tama, Yes, sir. so take note Take note teams Saka lagyan natin ng So- label kung ano. Lagyan natin ng mga label. Meron kayong ano, nakunan nyo dun papel, magbigay ko S1, sa sector S2, 1, S1, para at least malaman. Pag nag-ano kayo ng photos, hindi rumble-rumble. Sir. And then pwede nyo i-add sa drawing ninyo, sa layout ninyo, per leg, kung anong sector na nandun. So, parang drawing lang kayo ng isang stick na linya, tapos lagay yung sector doon, height, and then yung azimuth. Para at least malaman ng gumagawa kung anong leg ba yung sector 1, and then anong azimuth and height, para mas mabilis tayo. So, okay ba, sirs? So, ayun. Any question about regarding sa site tower photos? Ito. So, okay. So, hauling details. So, much better kung may video tayo. So, para ma-assess natin kaagad at saka makita natin kung gaano ka yung terrain pala natin ng papasok sa site, kung gaano kasikip, kakipot. Yan. So, okay siya, no? Kapasok na yung sasakyan nila, ibig sabihin walang yan. Walang howling yan, kung sakali. Ayun. Next. FO details. So, ito, pwede naman to ilagay na lang doon sa summary report. Mga contact numbers ng FO or guard, caretaker, o kung sino ba yung naka-assign doon sa site na sa area para ma-contact. So, ayan. Since nakalagay naman sa site yun, pinicturean na lang ni team lead para mas mabilis. Pero kung wala, palagay na lang sa summary report. So, provide din na naman namin yung template para sa summary report. No? Ayun. Next, nearest access road. So, eto na yun. May kulang dito yung sa highway pa. So, kailangan mapicturean yung galing sa highway papunta ng site. Yung sa main road talaga. So, main road and then kanto, and then main road, left and right, kanto, papasok, and then hanggang sa site. Para sa access road natin. And then front view ng site natin. Ito, kulang to pero nandun naman sa kabila. Dito niya nalagay sa kabila yung iba. Sa hauling photos, so acceptable naman. So, okay lang. And then access doors, may erase ba? Access doors, picture muna tayo bago mag-open ng gate, no? So, malaman natin kung ilak ba yan or nakapadlock lang. And then kung sa naman, sa IBS or naka-cabin, so please, na lang, pa-picture na rin yung pinto ng cabin, kung ilak rin ba yan. Wag mo nang buksan. So, yun, 2 photos sa loob at saka sa labas. And then, padagdag na lang din dito yung zoom out front view ng gate talaga na anong site na naka-close pa. Wag mo nang buksan. Okay, thank you. Next, ito na yung front view ng site. Okay, halos same lang. Ang mangyari lang, kailangan full photos to ng site. Magkabila ang yung buong harapan talaga niya na bakod. Para makita natin kung ano yung nasa paligid din kung sakali. So since yun na yung additional para dito sa sa front view ng site, front photos ng site. Next, overview of antenna per sector. Ito na yun, sabi ni Sir kanina, yung naka-zoom in na nasa So, ito, not recommended sa ilalim, pero much better, meron sa malayo para maganda. So, ito yung sector 1 niya.
zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Sector 1 pa rin to eh. Yan, sector 2 niya. Halos same lang. Ito yung sector 1. Walang ano. Sector 2. Sector 3. So, by sectoring na siya, no? So, kitang-kita natin na nandoon yung ano, per leg. Sector 1, nasa leg 1. Sector 2, nasa leg 2. And then sector 3, nasa leg 3. Next. Ground panoramic. Ito, marami nagkakamali dito kahit 4 na shots lang. So, ang required kasi sa TSSR, so, facing rear view, nasa rear view ka, facing front. So, facing yung gate. And then left facing right and right facing left, then front facing rear. So, 4 na shots lang yun, kuha lahat. So, in additional, every corner, photo tig isa-isa. So, in additional, kada corner dito, photo papunta doon sa kabilang corner sa 4 na sulok. And then video para mas clear na baka may hinahanap pa si yung gumagawa ng TSSR, and then para lalo na sa gumagawa din ng drawing para makita niya yung site mismo kabuuan. Yan. So hindi niya man nagawa yung 4 na so in additional na lang. So moving forward na lang tayo doon. So kasi sa TSSR hinahanap din yun para sa ground panoramic. Then next, cabin with measurements. So if may cabin, so kailangan natin ito. So ito na yung pwede niyo rin ilagay dito yung mga ninyo layout na draft, na draft ninyo. So in additional, kasama pala dito yung sinabi ko kanina. Leg 1, antenna height, antenna azimuth, antenna bands, kung ano yung nandoon, kung anong technology nandoon, kung nandoon ba sa leg 1, nandoon ba si microwave, ilang antenna yung naka-attach doon sa sa leg 1. Ganun din. So tawag dyan, leg 1, leg 2, leg 3, pahaba lang yan. So parang old ways lang, yung sa mga nagsasurvey noon, ganun yung ginagawa. So make sure accurate yung distance natin, mga measurements, para hindi na mahirapan yung drafter natin. So mostly yung doon kasi nagkakaproblema. So next, kung may cabin naman tayo, indoor site, lalo na sa sa mga IBS, so ganun din, kunan din natin ng drawing, photo sa loob, ground, panoramic sa loob, both sides, and then yung height ng from floor to ceiling, and then height ng cable ladders na sa taas, and then nung mismong cabin natin, and then panoramic sa loob. Much better kung may video kayo, mas maganda. So wag kalimutan. So dito na rin naka-attach yung drawings niyo para sa measurements natin, para sa gagawa ng ng drawings. So since drawing natin is SketchUp, so medyo kailangan niya ng details talaga. Base pad measurements. So dito na rin 'yun. So kung ilan yung base pad na nandoon sa site, may measurements dapat tayo dito, hindi lang drawing lang yung nandito dapat So yung pictures na nag-measure tayo ng base pad, dapat nandito, naka-steel tape o gamit niyo steel tape ba yan, pero mas maganda kung long tape lang, hindi na steel, kasi mas maganda yung parang hindi na required masyado yung steel tape natin pag nasa survey tayo, kasi metal kasi yan, sakali tawag dyan, great conductors ng electricity. So kung may long tape, so kung halimbawa may isang base pad doon, so height, length and width ng natin, ng base pad natin, dito natin ilalagay mga photos rather than etong drawings lang. Okay, may questions? Simula sa
howling hanggang sa base pad. Baka may question kayo? And baka may mga additionals kayo, mga IE natin, kung sino yung nandyan, baka may mga additional photos kayo na nahirapan kayo sa paggawa ng TSSR natin, sa pag-check. May hinahanap pa ba kayo? Okay. So proceed tayo sa sa all cabinets. So all cabinets, so nandito na si Tubey, gumawa na rin ang team natin ng ng folder para sa Tubey, BTS, Fusion cabinet yung pinakaluma, LRAC kung sa indoor, outdoor cabinets. Yes, hello sir. Sino yun? Okay. LRACs para sa indoor cabinets, transport, equipment, transmission. So nandito lahat, CPDU. Outdoor cabinets, enclosures, the CPDU. Nandito rin, rectifier modules. Under rectifier, meron tayong dalawa. So kung marami kayong rectifier dyan, so please add na lang ng folder kung sakali. Ganun din sa sa outer cabinets, transmission, transport, equipment. So solo lang to. Kailangan natin ma-determine kung anong cabinet ba yung transport natin para maiwasan. Maingatan, siyempre. So kung may two-way cabinet, so photos, naka-close, zoom out, naka-open, photos, naka-open, zoom in, 3 shots, taas, baba, taas, gitna, baba. So kung may mga breakers, zoom out, zoom in ang breakers. Kung may DCPDU, DCDU. Kung one view lang, zoom in, 2 shots, kaliwa, kanan, dapat makita, visible yung natin yung mga labels natin na nandoon. So para ma-determine agad ni TSSR para kung ano yung mga naka-attach doon na mga nakatap doon na mga radyo kung sakali. So same as with BTS cabinet, ganun din ang pagkuha ng photos. So meron tayong zoom in, zoom out. Kung may mga asset tag na nakalagay doon sa pinto, so pasuyo na lang. Kailangan clear. Ito, madalas kami dito nagkakaproblema sa mga asset tag na to. Yan. So sa taas mostly wala talaga doon yung asset tag natin. Nasa pinto yan ng cabin or nasa pinto ng cabinet. Kung walang itong serial number, mostly wala kasing serial number, asset tag lang nakalagay. So make sure mapicturean nyo yung ilalim ng RRU natin sa taas para makuha natin ang serial number and details ng radyo natin. Yes po. Sir Jan, Good morning, sir. may mga tanong. Sige. Sorry. Hindi ko napansin. Yes, sir. Pauna lang ng mic, sir. Yes, sir. Sino may tanong, sir? Good morning, sir. Good morning. Sir, tungkol po ito sa yung ano pong gagawin namin kapag yung malayo yung mga equipment na dadalhin sa site. Kung yung isang site ay mahigit 1 kilometro ang layo mula sa tuktok ng bundok. Kapag So, like walang that is site. yes po. Oh, yes po, sir. Yes po. Anong ibig sabihin mo, sir? Sa installation na ba yan, sir? O sa survey pa lang, sir? Yung ano niyo po, yung tungkol po sa yung howling po, ano pong Sa howling. gawin? Yes po, yes Okay, po. sir. So, sir, doon sa from access site, so si team lead ka, sir? Reger po, Reger. So, okay, si team lead ang kukuha niyan. So from the access road or sa highway pa yan o barangay road, photos lang siya ng kaliwa kanan, then papunta doon sa site. Kung access kung relay site yan, sir. So dapat ma-plot din natin yan doon sa sa Google Maps or Google Earth. So more photos, mas maganda para at least alam natin kung ano yung mga kailangan dyan. So ano ba yung kailangan dyan? So si team lead mag-report kung ano yung klaseng kailangan dyan. Kailangan ba ng manpower, habal-habal na motor, kalabaw, kabayo, o ano bang pwede para hatid yung gamit sa taas. So doon, sa report niya, sa summary report niya, so doon namin malalaman at doon din namin malalagay sa TSSR para malagay sa TSSR kung ano yung mga requirements. At least malaman pagdating sa implementation,
alam na kaagad kung ano yung gagawin ng implementation team doon sa site. And then ma-report natin para magkaroon tayo ng howling and then ma-approve agad. So photos lang, sir. So yun lang yung required talaga. Photos lang talaga. And then justification kung gaano kalayo. Estimate, rough estimation kung hindi kaya ng long tape ninyo. So since makita naman din kasi namin yan sa Google Maps. So ipa-plot din namin sa Google Maps, sa Google Earth. At least ma-estimate namin yung distance din. So okay lang yun, sir, basta may photos lang tayo. Any question po? Paano po yung kumbaga walang katao-tao sa area na yan, sir? Ano pong gagawin ng isang team diyan? Ano po ang gagawin ng isang team kapag may howling kung walang masyadong katao? Meron mga tao pero babae. Merong ganun? Hindi, I'm sure ganito may yan. mga local dyan, sir, no? Hello. Sa survey kasi, hahanapin mo kung halimbawa sa howling ito gagawin nyo. Usually, mga FO, mga VFO, alam nila contact kung sino yung mga howler dyan. Pwede nyo kunin. Dapat nga kinukuha nyo na kung sino yung howler para at least tinatanong na rin natin kung ano yung mga info na kailangan nila at kung magkano. Pero usually alam ng mga alam ng mga wato at mga FO yan. Kaya pwede nyo silang tanungin kung sino yung howler dyan. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you po. So mostly sa implementation team, pagka ganyan, ang nauna talagang na matanong diyan talaga yung officer na sa field, so si FO tsaka si Wato. So from details nandoon sa kanila lahat para at least meron silang ma-recommend ng mga tao or locals na nandyan lang sa area kung sakali, or meron silang tao talaga na pwede mag-howl kung sakali para sa budget din. So thank you, sir, no? Sa question. So any question? Okay. Thank you. May tanong ko. Yes po. Sir, may tanong ko, sir. Sir, sa drawing, Yes, sir. bali sir, hindi ba pwede yung sinukat naman na nalagay naman natin sa drawing yung sukat, hindi pa talaga picturean? Paano yun? Kasi minsan, syempre, ikaw lang mag-isa yung nagsusukat, mahirap ng picturean. Ganito kasi yan, sir. So bago kayo umakyat, ubusin niyo muna yung sa baba. Kasama Hindi, sir, yung kasi trigger mo. hindi mo naman maano kasi yung sa sir eh. Yung sa baba kasi sir, pwede mong gawin pag hindi kahit umulan. Pag tumina, pwede mong gawin. Yung sa taas kasi sir, hindi mo magagawa yan pag basa yung tower at umulan, sir. So, Nasa diskarte na yan, sir. mangyayari kasi sa amin yan, sir. Babalikan natin yung site kung ganyan yung nangyari. So, ang nauna sa atin dapat, sir, kasi yung tower site. Kasi sa baba, sir, kahit umulan, tumila yung ulan, pwede tayo magsukat. Sir, at kinaibati na. So sa survey, pagka ganyan kasi, depende na lang sa ano yan diskarte ng team. Diskarte Yun na nga, yan, sir. sir. Diskarte na ng team yan. So hindi na kung saan yung mapapabili sa inyo. Kasi Yun nga, sir. Ang maaaring- tanong ko lang naman, sir, yung po, about dun sa sukat. Kasi sa drawing kasi, linaplat mo na po yung sukat. So, ang inano ko lang, kung need pa ba i-picturean yun? actually, kasi yan ang Kasi requirements. nagiging lang rin yun, sir. Oo, naiintindihan ka namin dyan. Pero yan kasi yung requirements ni Globe. So wala naman tayo, hindi naman natin pwede sabihin ni kay Okay, Globe sir. yan. Sige, sir. Diba? So, Sige, sir. pero sabi ko nga, Yun lang. depende na lang sa diskarte ng team kung papaano. Sige, sir. Yun na lang Okay, yun. sir. Sir, thank you. Kasi Since maaaring mas mahirap sa'yo, mas madali sa kabila eh. O madali sa kabila, mas madali, o mahirap sa'yo. Otherwise, kung ano yung mapapadali kayo. Okay, sir. Thank you. Yun lang. Okay. Question ko lang ate. Oo, thank you, sir. So since nasinukatan mo na lang man din siya, so picturean mo na lang din yung sukat para at least pag nakalimutan mo or may question, meron kang justification. Ito yung sukat nung equipment o ng pad. So okay, thank you. So any question pa? Proceed tayo. Sir, add ko lang Suggest, sir. Add ko lang din, suggestion ko lang din yung sa rectifier module. 'Di ba meron tayong DCDU? May DCDU tayo na existing ng Nokia.
So actually, as per experience dito sa T8, we found out nung meron kaming mga issue dito sa lalo na pagpuno na yung rectifier, Breakers. Oh, mga breakers. So lahat naka-on. So usually nagkakaroon tayo ng hot swap. So hahanapin natin yung DCDU ng mga Nokia. So i-dismantle natin yon, di ba? So usually gano'n pag hot swap. Pag lalo na pag wala ka nang hanapin mo yung NR26, kung yun yung swap mo mula sa low band, mid band to high band. Ganun kasi magiging sequence niyan. So ngayon, ang problema, kung hindi tayo rin pwedeng magdi-dismantling ng proposed din ng DCDU. So, ang kailangan namin is yung DCDU ng Nokia ay makuha rin ng info dahil hindi namin alam kung anong nakasakay doon sa DCDU. Kasi hindi Yes, sir. tayo Tama pwedeng hindi tayo pwedeng mag-dismantling. Siguro i-add natin doon sa template natin yung DCDU na existing DCDU na pwede na kunan ng info kung anong nakasakay kasi nakita kami nung binigyan kami kasi meron kaming nangyari kasi na wala talaga kaming maanohan na breaker, lahat full, naka-on lahat. So ang nangyari, nanghingi kami kasi sabi dismantle na lang daw yung DCDU. So nanghingi kami ng as-built kay Nokia nung site na yon. Nabigyan naman kami. So kasi nagtatanong din kami kung ano yung specs ng DCDU, kung pwede ba nating i-reuse, pwede ba nating So ang nangyayari, yung DCDU, hindi natin alam kung ano nakasakay doon. So mamaya may nakasakay na transmission doon, hindi namin siya pwede i-propose na dismantling. Yes, sir. Tama, sir. So kailangan po siguro i-add natin sa template natin ng survey yung DCDU info para sa existing kung ano nakasakay doon. Then Yes, sir. lagyan natin Actually, ng sir. mga label. Actually, sir, nandito yan sa ODC cabinet. Nandito yan sa ODC details cabinet sa enclosure, DCPDU. Nandito yan, meron tayong folder dyan na nandun nakalagay. So, halimbawa, dito meron tayong isang MD4 cabinet. So, ang laman ng MD4 cabinet natin is andito, which is meron tayong isang DCDU para doon sa FDD niya. And then, is that DCDU naman para sa mga radyo. And then, nasa baba yung FOC natin, FDU. Pakuha na lang ng Okay, yes. And then, na lang ng label para lagyan ng label. Mga sirs mga sirs, zoom in, zoom out, katulad ng sinabi ko kanina, photos nito, zoom in, una may zoom out ka na, may zoom in, kalahati, baba. And then, eto dapat itong DCDU natin, sir, ni existing, sir, kailangan naka-open to para makita natin yung labels sa loob kung sakali. Okay? So, photo ng nakasarado na makita yung labels na zoom in, ito yan siya, ayan. Tapos photo ng nakabukas. Since isa lang naman ang nakaano dito attach, hindi niya binuksan na. So, kasi ang naka-attach dito yung BBU na lang ni Nokia, itong AirScale. So, ito lang kasi ang naka-attach dito isang technology lang. So, yung lang, yung L18 tsaka L2100. So, yan, napicturean niya rin yan. So, zoom in niya. Pero hindi niya lang inopen. Hindi niya na inopen. Pero mas, sir, lang, na dapat i-open natin to and then picture sa mga cable sa loob para malaman natin. Lalo na kung walang mga labels dito sa labas. So, problematic yung TSSR niyan pag walang ganyan. So, much better na meron tayong photo sa loob na makita yung mga labels sa loob. Kasi meron talagang label yan. Lalo na si Nokia, pag sila nag-install, meron talagang labels yan. Unless ginalaw ni Globe, ni-swap nila, magkaroon na ng So, kailangan yung hanapin kung saan nakatap yung mga equipment nila. So, ayan, meron siyang ganyan. So, naka-zoom in. So, kita naman. Meron dito. So, nandito yung RH3 niya. RH3, 1, okay, nandyan lahat. Positive, negative. Zoom in ng ng BBU. Zoom in ng DCDU. And then ng FOC. Yan. So, nandito nakadikit lahat. Ito, wag kalimutan. Hinahanap po ni Globe yung serial number talaga. Yan. Okay. Next.
May question kayo sa Jan, mga outdoor quest- natin cabinet? Jan, Yes po. sorry. Yes po. Liwanagin lang natin dyan, ano, pagka walang label, anong gagawin nila? Meron ba silang ano, sir? May mga masking tape silang dala, sir, no? So ang ano namin, ang mas maganda, sir, kung mayroon silang dalang masking tape and pentel pen, yung sa labas ng DCDU, cover ng DCDU, kung kaya nilang hanapin kung saan nakatap yun, kung anong nakatap dyan. Dapat hindi nila kayang hanapin, dapat hahanapin nila dyan. Kasi hindi Yes, sir. pwedeng aalisan nila yan tapos hindi na nila matitrace dyan. Medyo mahirap sa atin yun. Diba? Yes, sir. So, okay. ang info natin, dapat matrace nila kung walang label and then lagyan nila ng label ng masking tape doon sa mismong breaker. Kahit Yes, sir. dyan lang sa pinapakita mo, no? Sir. Question po, sir. About Yes, sa sir. trace po. Yes, Sir, hindi po namin yan matetrace, sir. Kasi yung mga wires niyan, sir, nasa loob ng conduit yan, sir. Ganito kasi, Hindi sir. po namin- Pero sige, sir. Continue mo. Pagka walang labels, ang magagawa lang dyan, sir, yung sa old na TSSR nila kasi nandoon yung proposal. Tama. Tama yun, sir, no? Magandang idea yun. So, ganito kasi yan. Si Globe, may mga maintenance yan, di ba? So, may mga instances na mga sinuswap-swap nila yung mga breakers nila, lalo na maglipat ng sectoring, maglipat ng equipment, maglipat ng tapping point based doon sa point computation ng AC nila. So, yung iba dyan, wala nang talagang mga tao dyan, mga labels o nagka-swap-swap na, di ba? So, make sure na lang kung kahit, hindi naman dapat kung kaya, dapat kasi talaga matrace yan. Yung kasi yung ng survey natin, sir, na kailangan mahanap kung saan yung lalo na yung tapping point natin and then sa DC side and then sa AC side, pinaka-importante kasi yan, sir. So kung hindi nyo alam talaga yung kung walang label sa loob and then sa labas, pwede natin ask si CFO, sir, kung sakali, kung ano yung mga naka-terminate doon, sir, kung saan nakatap. Halimbawa, may labels doon sa rectifier. Pero doon sa DCDU, wala. Tama? So DCDU1, I'm sure nakatap na yan doon sa sa rectifier, meron na yung label doon. So dito wala kung anong radyo ba yan nakatap diyan, kung malay natin nandiyan pa si transport natin. So pinaka-the best, sir, pwede natin tawagan si FO. Sir, ano yung mga nakatap dito kasi walang label? Sir, baka pwede ninyong ma-determine para sa survey namin, para sa tapping point din namin. Kasi baka pag backlash natin yan, nandyan pala yung transport natin, patay buong site, kung sakali. So, make sure lang talaga, aware tayo. May mga options tayo na pwede tayo makunan ng details. And then nandiyan si FO. Kasi sila yung nakakaalam ng site nila. Okay? Sir, di ba, if ever naman, sir, may tanong ako. Sir, if ever naman, sir, di ba, sa ganyan, sa DCDU, minsan naman, di ba, nakahiwalay naman talaga si transport sa kanya. Ang nakalagay lang dyan, if RRU lang. Diba, Yes, sir. Oo. So, possible na si transport dyan is wala. Then, ang nakalagay lang dyan, more on radyo lang talaga, sir. Yes, sir. 90% talaga nakalagay dyan, radyo lang, and then yung BBU or other. Ang possible, once na pinicturean lang yan, sir, ang laman lang po talaga niyan is radio. Kasi yung transport yan kasi may sarili yan, sir, na mga breaker. Minsan direct to rectifier yan. Yes, sir. Tama ka, sir. Yes, sir. Tama yan. Pero, ginawa nila, nagka-propose na sila sa DCDU dahil nga sa wala ng bakante sa rectifier. So meron ako mga site na na-review na ganyan. So hindi natin pwedeng i-dismantle yung DCDU, no? So ang nangyari, di-dismantle ko yung pinopost to dismantle ko yung RRU lang doon and then reuse ko na lang. Ganun na lang yung nangyari kasi nga hindi natin pwede tanggalin yun. So since na ang kailangan natin sa DCDU is tama naman sa required na kailangan natin sa doon sa radyo,
based sa computation, kung kaya, pwede tayo mag-top kung sakali. Pero make sure na may photos lang talaga kayo kasi about sa proposal, si TSSR na yung bahala. So ang sa inyo lang, ang sa atin lang sir, sa survey natin sir, malatag natin kung saan yung pinaka-possible natin na pwede tayo mag-propose and then yung pinaka-possible na solution na gagawin natin para doon sa magiging implementation natin. So ayun yung pinakamagandang way. So pag walang labels, hindi natin alam saan naka-connect, saan naka-tap. So Sir FO kaagad. Wag naman parati, pero kung wala na talaga, last resort si Sir FO talaga kasi siya nakakaalam ng site niya. So may maano na tayo, vigilant lang tayo kung ano yung mga naka-tap diyan kasi power kasi yan sir, power yan. So make sure na wala tayong madamay na ibang, lalo na sa tower ko, baka iba pa yung mapatay natin yung sakali sa implementation. So, ingat-ingat lang talaga. So, any questions? Dagdag ko lang. Kasi Yes, sir. usually, yung mga nangyayari ganyan, may mga special project kasi si Globe. So, Yes, sir. hindi mo Tama. masasabi kasi na sabihin mo na radyo lang talaga yan. So, in our experience sa mga nakikita namin sa picture, minsan may nakasakay na amod, minsan may nakasakay na transmission. So, it depends kung ano yung pangangailangan sa project na special project ni Globe yun. So, minsan hindi na siya makikita sa TSR. Pagdating kasi sa site, lalo pag special project, ginagawa na lang ng paraan ng FO yan. Kaya wag natin i-assume na ito pang radyo lang talaga. Kaya nga maraming breakers yan Kasi talagang pang pang expansion. Then Yes, additional din dito sa mga may mga tinatawag tayong extender. So minsan may isang site nakikita nyo doble yung site ID. So may extender siya na mayroong isang antena na nakalocate sa site. sa labas ng site. So Yes, yun sir. ang natin minsan nakakalimutan din ng surveyor yun na meron palang extender. So usually Tama isang yun, sir. site lang yun. Oo. So minsan magkaiba siya ng site name pero parang pareho lang din siya ng site. Kasi doon siya Yes, sir. yung extender kasi nakaduksong doon sa original na site ID. Tapos yung extender minsan ay iba yung site ID. So you have to take note ng mga ganung bagay kasi minsan doon nagkakalituhan talaga. Kahit naman dito sa TIT yan din ang nangyayari. So yung extender minsan pareho. So tanong nyo si FO kung ano yung extender kasi minsan pareho ng coordinates Pero yung extender hindi alam kasi nga pareho ng coordinates yung parehong site na yun, site ID na yun. So hanapin natin, pwede natin kausapin si FO pag regarding on that situation. Ay, sir, may question pa pala ako. Sige. About naman, sir, sa rectifier, bali kasi may mga tower ko tayo na may mga extra lock. As by FO kasi, pag ganon, is hanggang tenant box lang tayo. Paano yan, sir? Hindi natin makukuha yung full details kasi ang sabi ni FO, hanggang tenant box lang tayo. So doon lalabas yung sinasabi ko nga na at least a day before kayo pupunta ng site, kung pwede ma-coordinate niyo sa FO kung ano yung mga kailangan sa site. Halimbawa, yung ganyan na incident, so nakalock yung yung rectifier talaga dahil kay tower ko. So ahead of time, alam niyo na yung gagawin niyo kasi nga kasi sir, may mga site na bago may mga site na bago na hindi alam na FO if may padlock or may extra lock kasi ang alam niya lang, aware lang siya na hanggang tenant box lang tayo. So possible na hindi niya alam na extra lock yung rectifier. Although nagtatanong kami ng advance info kay FO, pagdating sa site, may extra lock pala. Hindi ko sure kasi nung sir. Tinanong ko kay FO, sabi sa akin is yung pag ganyan ang situation is hanggang tenant box lang kasi sensitive sila lalo na sa rectifier daw. Lalo na yung mga tower ko daw.
May question din ako, sir. Kasi minsan din, sir, si FO, pag tinatanong din po namin about dun sa details dito on-site, hindi na rin din kasi nila alam kung anong nakalagay. Kasi ang ibang FO kasi, sir, is bago sila sa isang site para team transfer na sila, sir, sa ano. Kasi hindi nila dati itong hawak yung mga site. Hindi naman lahat ng FO sir alam yung ano eh, yung details ng site Yung kasi details ng minsan site. bago lang sila. Mark, ganito na lang, no? Kung may ganyang mga issue, itawag mo doon sa IM o yung nagpa-deploy sa'yo. Then, papacheck namin sa supervisor na lang. Okay? Kung may ganyang mga issue. Bali, inaano ko naman po sa group. Pag ano naman sir, pinopost ko agad sa group para aware si IM, aware lahat nung sa GC na ganun yung situation. So, kaya yun lang sir, na question ko lang po para at least aware din po yung iba about sa ganyan na sitwasyon. Tama naman. Pero ang best move dyan, kung hindi nyo mabuksan or merong blocking kayo, i-escalate nyo muna sa team lead o sa supervisor namin. And then yung supervisor, pag hindi yan na buksan talaga, i-escalate yan sa IM and then so on and so forth. At ang objective lang, dapat makuha natin yung info kasi at the end of the day, sasabihin ni Globe, hindi natin alam yung gamit kasi pero tayo yung nag-survey, di ba? So at least sa part natin, nagawa natin yung kaya natin on site. And then i-escalate din namin yan kay Globe kung hindi talaga namin makuha yung info eh. Okay? Okay sir, okay sir. Okay, thank you. Okay, so maraming salamat sir sa ano sa sagot. So ayun. So anything na may problema sa site o ano ba yung mga difficulties nyo na ano na pwedeng possible na maranasan doon or ma-encounter, immediate report ka agad kay supervisor natin or post sa group para at least ma-heads up si IM natin and then magawa ng action habang may ginagawa pa kayo sa ibang sa site na yan. At least hinihintay yung confirmation para doon sa difficulties na yan. So anything na may mga ganyan, please report agad po mga sirs para magawan ka agad ng action sa end namin po kung ano yung magawa namin. So thank you. Thank you sir. And then next tayo. Okay na? Additional lang. Yes po. Sir, si Jay po, Jessica. Sir, balik tayo sa rectifier. Yung, di ba, yung rectifier natin may cover. Mas better siguro kung i-open natin pati yung cover. Yes, para sir. ma-picturean. Ito yan. Yan. So ito yung rectifier natin, no? So ganun din, same na pagka ng photos. So nakasirado, naka-open, zoom out, kita yung battery, yung buong niya talaga. And then sa taas, zoom in, yan. And then naka-open naman. Ito sa baba, naka-open. Make sure na maklaro yung tagging kung may tag man. Yan. So ayan, since merong tagging, so klaro siya. Andun yung tagging. Ayan, kailangan naka-open din to. Yan. Yes, para makita natin kung may kable. Yes. Kasi minsan sir, naka-on tapos walang kable. Correct. Oo, yun yung naranasan namin din sa nag-check kami ng tapos doon pa talaga naka So ayan, so meron naman siya. So ito naka-off, so matic 100 amps. So matic proposal agad 'yan. Kasi naka-off pa. So matic ang natin diyan, proposal. So make sure lang po mga sirs na klaro po yung photos natin kasi may iba kasi pag na-compress na nila o pagpasa, pag-transfer ng photo sa kabilang Messenger ba yan o WhatsApp o may times na nako-compress o pagka-zip o kinompress. Pagtingin namin ng photos, pagdating sa TSSR, wala na. Hindi na namin makita. Like itong ganito. Ayan. So nandiyan nakalagay, ito, since hindi niya nakita yan, so kailangan hanapan ng paraan para mahanapan sa kabilang side kung ano ba yan. So hindi niya nahanapan, so doon na naka-open na lang tingnan. So input 1 to siya. So input 1 to. Ito ang input to, input 1. So yun. Zoom in, zoom out, mga labels, ganun din sa lahat.
And then sa rectifier naman, zoom in, zoom out ng ng audio modules, and then zoom in. Make pakita natin sir ha kung naka-on ba yan or naka-off. Kasi minsan yung iba naka-off. Pero ang na-declare namin sa TSSR, naka-on pala. Yung iba naka-on, kala namin naka-off. Na-declare namin naka-off. So kailangan makita yung mga naka-ilaw. May mga ilaw siya. So ayun. Another question, sir. Anong Yes, sir. amperahe ng breaker natin para sa DCDU nyo? So kung sa yan sir, kung sa DCDU natin nandiyan yung radyo sir. So 100 amps tayo sir. So yun yung kailangan natin tignan na proposal. Yes sir, kung halimbawa walang 100 amps na bakante. So kasi ang laki ng yung size ng 100 amps nasa 1.5 tama ba? So Yes, sir. so pwede tayo maka-propose to replace nung existing na circuit breaker, halimbawa 20. So propose DCDU 4 Ericsson RRU dito banda. So kasama na yung dalawang unit na yan kasi hindi na magkasya. So another Correct. proposal, dito ka na naman sa kabila. Mag-skip ka ng isang space para dito naman sa kabila for another DCDU or kasi ang enclosure kasi natin may dalawang linya. So line 1 para sa 32, para sa BBU 32 amps. So pwede ka na dito sa line 1 natin. And then ang pangalawang linya para doon sa DCDU na built-in is 100 ampere. So pwede ka dito sa kabila kasi dalawang space na spare. So pwede ka mag-replace ng circuit breaker dito para sa 100 amps. And then another na naman para sa kung meron ka na namang DCDU i-propose, another na naman dito ka naman mag-propose. Ganun lang sir. So 100 both amps tayo pag yung DCDU. Yes sir? both yung DCDU natin, sir, priority load. Yes sir, kung may bakante sir. Yes sir, pero pag wala, pwede tayo doon sa BLBD. Non-priority. Yes sir. So, isa pa po, sir, yung location ng DCDU natin or BBU or whatever na ikakabit natin. Pwede ba tayo dyan sa rectifier na location na yan? Kasi may mga bakante dyan sa baba, tama? Okay, good question sir, no? Halimbawa, ito may bakante, di ba? Ang daming bakante ang daming bakante. So, dalawang senaryo kasi yan, sir. So, kung ang site is tower ko, so hindi tayo pwede dyan, sir, kung tower ko site. Pero pag Globe, kailangan natin magpaalam kay Globe kung pwede tayo makapag-propose dito. Kung papayag sila. Kung Globe site pa yan, ha? Hindi pa nila na-ibenta. Pero kung tower ko site na yan, like Ison, F-top o Tiger ba yan, Phil Tower, so negative na tayo pa agad, matic. Kasi kailangan ng yan, EPA yan. So hindi natin ina-advise na maglagay ng proposal sa loob ng rectifier like ng mga BBU and DCDUs natin. So yun yung dalawa. Pag tower ko, yung site, so negative na. Pag Globe site pa yan, pwede or pwedeng hindi. Pero kailangan natin magpaalam kay Globe para So nasa side na yan nasa side na ni TSSR para makipag-coordinate kay Globe kung pwede mag-propose doon sa bakanteng rectifier. Yun. So any question po? Sige, sir, thank you. Okay. So ayun, photos. Balik tayo sa photos. So ayun, sa breakers and then sa modules, kailangan may photos tayo, yung klaro para makita natin. Ayan, so nakita dito naka-on yan. Yung iba lang hindi lang nakita na naka-on pero naka-on yan as per TL. So batteries, 4 banks, zoom out na makita. Kung meron kayong makitang ito, kailangan meron to kasali to sa photos ninyo itong 125 ampere. Please, kasi mostly hindi na kukunan ng photos ito. Please, additional, makuha ng photo doon sa breaker ng battery. Yan. Kasi nakalagay, required sa TSSR yung breaker details ni battery. Yan. So, kita. So, since hindi niya nakuha ng photos,
yung mismong breaker, so pag zoom in, klaro naman kasi maganda yung ano niya, yung quality ng photo niya, so 125 siya. Naka 125 ampere. So, nakalusot siya. So, hindi dapat ganun. Kailangan may photos tayo. Okay? So, ayan. Zoom out. 4 banks. Makita kung ilan yung naka-install na battery. So, 4 banks. And then, zoom in para sa brand at saka yung rating niya. So, 150. So, goods yan. Dapat nakailaw to eh. Pero, okay na yan. Naka-on naman yung breaker niya. Sir, And sorry, then, excuse. yes po. Sir, pwede bang ano din dito, pa-present din nung DSSR template? So para mas mabilis nating makita yung mga ganyang kailangan nating requirements na photo. Kasi para yun din yung guide ng mga surveyor natin eh. Open ba ako? Ito yung nakaano. So ito yung TSSR natin. Ito kapon pa lang to ha. Actually, ito na yung ginagawa namin submission para sa DocuSign. So yung solid na TSSR template natin, ginagawa pa talaga. So for the meantime, ito yung approved ni Globe na gagawin muna namin. So nandito yan sa DC, sa rectifier. Sabi. So andito. Siguro, Yes po. siguro mas maganda bigyan natin sila ng copy as a reference lang siguro. Yes sir. Opo. Hintay lang natin na meron tayong ma-approve para makapag-cascade tayo nung na-approve nila para magiging model nila kung sakali. And then yung checklist pala ng checklist ng mga photos, send din namin sa inyo. And then yung may gagawin kayong summary report sa Excel. Si team lead yung gagawa nun ha. So after nung itong mga photos, i-discuss ko naman yung summary report natin, okay? And then so dito based doon sa photos, so Enetec, so 125 yung rating ng breakers ni battery. So ito yung battery natin. So existing rectifiers battery. So dito yung battery 1, battery 2, battery 3. So naka-on 125. So visible naman yun. Yun lang, kailangan talaga natin mapikunan ng photos, hanapin yung battery breaker. Naka-off man yan o naka-on. So kung wala, picture lang din na bakante yung doon sa priority na breakers doon sa rectifier kasi mostly doon nakalagay yan kung hindi doon sa baba. So ayan. Then kaya makikita ninyo, kaya kailangan namin ng clear na photos kasi kami yung naglalagay ng mga loads ng rectifier sa TSSR. So kailangan namin yun. At kung ano yung nakatap doon. So kung wala, hindi namin makita yan. So maybe kukulitin talaga namin kayo para doon. Gusto nyo ba makabalik kayo dahil sa isang details lang? Hindi, di ba? So kailangan. Yes po. Question? May question na ako, sir. Sana, sir, every magpunta yung team sa every site, dapat may hawak na rin kami na TSSR para ma-justify namin yung mga doon sa loob ng ng site. For now, sir, ang TSSR is hindi muna natin mabigyan kayo ng copy, pero yung checklist photos natin, yun talagang susundin natin na kailangan kukunin based on one TSSR na ginawa namin noon na gustong-gusto ni Globe na gawing template. So, eto sa atin, compressed TSSR pa lang to. So, ito yung mga napagkasunduan na ito muna yung gagawin. So, meron pa tayong ine-negotiate na ongoing approval para sa TSSR na nag-match doon sa sa checklist talaga natin na nakukunan ng mga photos. So, yung checklist natin, mostly, nandoon lahat yung kailangan namin na ng mga photos and details. So, etong TSSR, nandito lang lahat yung mga details na nag-gather namin doon based sa photos na binigay ng survey team. So, pag kulang yun, pag hindi klaro, wala talaga kaming malalagay. Wala kaming may input sa mga boxes dito. At saka walang ma-compute. Kasi may computation tayo dito sa mga additional loads din based doon sa natin, sa rectifier. Yan. Yes po?
So okay, any question po? Yung TSSR naman, pwede naman namin ma-provide sa inyo as long as meron ng approve si Globe na TSSR na gagamitin talaga for the massive sites. Sa ngayon, ang base, ang Yung ganyan, sir. yes po. Yung ganyang TSSR, sir, for ano lang, for reference, for temporary, at least habang wala pa yung approve, may reference na rin yung mga nagsusurvey na ginagamit yung TSSR. Para Sige, aware sir. na Yes, rin tama lahat sir. Dapat habang ganun. dyan. So ganito siguro internal muna kami, no? Usap muna kami internal meeting kung ano yung ma-provide namin na solid na TSSR na nandoon lahat yung details. Alam mo, itong template na to, so gagawa kami ng template para sa inyo para at least magiging guide ninyo kung sakali, no? So pag Yes po sir, kasi yan din kasi sir yung napoproblema namin, yun diyan din kasi kami natatagalan yes. on 4D kasi kailangan matapos din for site survey lang kasi. Minsan kasi Yes, sir. ibang team matatapos yan sir is 3 days to 4 days kasi yan din kasi namin hindi namin ma-justify yung mga equipment sa loob ng on tower dahil walang TSSR. Okay. So okay sir, noted yan sir, no? So okay, sige. Pag-usapan namin muna internal kung ano yung pwedeng ma-provide namin na TSSR, kung maka-provide man, pwede na namin i-cascade sa mga designated group chats ninyo kung sakali. So gagawa tayo ng mga group chats ninyo per teams. Per site, Hindi, per subcon. Hindi na per site, per subcon na. Doon na kayo kung may mga kung may mga question kami, pwede na kami mag-direct PM sa inyo o tawag si IE para sa mga details na kailangan nila kung sakali na So, okay sir. So, hintayin na lang natin yung TSSR kung anong namin, ma-provide namin para sa ninyo. Sa guide. Okay? Yes po sir, thank you po. So, as of now, ang ma-discuss muna natin, yung sa mga photos na kailangan sa site na kailangan namin sa TSSR. So, eto. So, balik tayo sa rectifier. May question ba tayo sa rectifier, sirs? Sir, may follow-up question ako. So make sure pala ha, bago kayo Sir, may follow-up galaw sa rectifier, anything na naka-gloves kayo ha. Hello, May sir. nakita kami May question din ako rin sir sa rectifier sa loob on site kasi yung ibang rectifier kasi sir wala din kaming hawak na susi talaga. Kasi yan yung susi talaga dito sa rectifier, kinukuha yan ni FO. Yes po. Hindi rin po namin ma-open yung rectifier sa site audit sa loob mapipicturan dahil naka-close din sir. Hindi naman pwede namin sir nasirain yung lock ng rectifier. Yes. Wag niyong gagawin yun ha. Foul tayo po, dyan. sir, totoo po yan. Tama naman po yun sir. Kaya question ko lang sir, hindi naman po natin pwedeng gawin yun. Kasi ang almost din kasi sa ibang mga wato is nasa kanila yung mga rectifier. Pag tinatanong namin, wala na silang hawak na susi ng rectifier. Kasi pag-deliver ng rectifier yan, sir, is nandiyan na yung susi, sir. Hindi namin dalawang susi yan. Hindi namin alam na, dalawa. Hindi namin alam kung saan namin kukunin yung susi ng rectifier. So ganito, so since na mostly nasa mga tower ko yan, mga ganyan kasi minsan naka-ilap, kung tower ko ganyan, or CFO kung walang susi. Naka-maintenance yan, sir. Hello? Maintenance. So, tatanungin na natin sa FO kung meron silang maintenance sa paligid o sa area na pwedeng mahiram kasi posible na walang susi. Grabe naman si FO, kailangan meron siyang susi. Sinong FO yan? Pero pag maintenance, sir, pag tinatanong namin on-site, sir, wala naman daw silang hawak kasi hindi naman daw nila dating na-receive yung rectifier dito kasi iba ng FO. Kasi ganito yan. Sa hub meron kasi yan. Kasi tao dyan, dapat meron yan kasi yung ko lang based sa experience ko dati Po, sir. Pag nagpalit yan sila kasi rotational na assignments, mag-handover yan sila ng mga mga accountabilities nila. Kasama dyan yung mga site keys, cabinet keys. Unless na lang kung tower ko na yan. So, dapat meron silang mga niyan. Kung wala, pwede natin tanungin kung si maintenance meron ba, kung sa hub meron ba, para at least pwedeng mahiram agad.
So, Yes po, sir. mostly By kasi experience ko din, sir, by experience sige. ko rin, sir, sa sa hub din, sir. Almost, sir, minsan ang susi lang talaga dito lang sa gate lang. Wala silang susi din doon naka-produce sa mga rectifier, sa mga kailangan So, na picturean eto, natin na mga wala din, okay. sir. So, nice, no? So, doon pa lang, kung sakaling alam natin, si team lead, so, okay, nakahiram ako ng susi. Ito yung susi ng ito yung susi ng gate o anong susi pa yan o susi ng cabin. So make sure matanong natin kung wala kang susi ng mga cabinet, sir, may mga susi ba tayo ng cabinet? Baka pwedeng makahiram diyan. Kung sa hub kasi I'm sure meron yan hub talaga. Meron yan silang mga susi na spare na pwedeng hiramin para sa mga cabinets natin lalo na pag mga globe sites. Hindi pwedeng wala kasi site nila. So pag Yes, receive sir. niyo ng susi, walang susi doon ng halimbawa sa rectifier, wala kayong, sir, meron ba tayong susi na rectifier dito o mga cabinets? Wala, sir, baka pwedeng makahiram. So pirma lang, iwan kayo ng ID, di ba? Ganun naman yung usually na ginagawa, di ba? Yes, So, sir. ayun. Merong ganyan, sir. Pero minsan din kasi, sir, is sa FO, sir. Tatanong kami sa hub kung saan yung susi nito. Wala, nandoon daw kay FO. Pero minsan, sir, babiyahe pa kami papunta kay FO. Ilang hours din minsan, sir, ang biyahe. Mga, sabihin natin, sobrang 2 oras na biyahe na kukunin na namin yung susi. Madidelay din kami, sir, sa site survey, sir, sa site. Kasi kailangan matapos to yung site survey to 1 day to 2 days, sir. Minsan, tatagalan tayo to 4 days. Kung pwede nyo ma-halfway si FO o kaya i-drop yung isang ay hindi na kailangan kung pwede nyo ma-halfway si FO kung sakali kung gano'n makonta kasi ano naman talaga nila yan nasa job naman talaga nila yan kailangan may papasok sa site nila. Yes po, sir, kasi by experience ko Pakiusapan din, na sir, lang natin na minsan halfway na lang, sir, hindi na kami maka-afford na pupunta dyan, sir, kasi malayo na. So halfway na lang tayo, sir, kung pwede. 1 hour, 30 minutes, it's okay siguro kung sakali. As long as ma-access natin yung site, no? Minsan kasi, sir, ang FO, sir, halimbawa, sir, wala rin siya dito sa meeting din dyan sa Maynila. Dala niya yung susi lahat. Minsan ganun din kasi experience ko, sir, sa sa site survey. Hindi niya rin maibibigay kasi nasa kaya wala rin kayo maibibigay na output sa site survey namin. Picture na lang dito on site. Tapos yung rectifier hindi namin din ma-open. Okay, ganito na lang. Kung pinaka natin, so report na lang natin kay SS natin, okay? Kay site supervisor para at least aware siya kung anong meron. Kung hindi talaga kaya, kung wala talaga, sayang ang oras natin punta doon, so babalikan. Huwag na lang. So kung sakali, in my opinion lang ha, so ibang site na lang kung sakali. Okay, sir. Hello, sir. Hello? Yes po. Advice ko lang, sir, ganyan, sir, pwede naman siguro sa day before ang activity, contact muna si si maintenance. Yes, sir. Yun yung sinasabi ko na na a day before ng survey, pwede natin contact si FO kung ano yung mga details ng site. Sir, may susi ba dito o anong kailangan, ano ba yung site terrain, ganito, packet ba yan o yung difficulty ng site, may maka-open ba tayo ng tawag dyan, ng may ibang cabinet ba, nakailak ba yung rectifier, para sa mga details, kung sakali, maka-coordinate tayo in advance doon sa mga PIC nila na pwede natin pagkukunan ng details o ng mga susi, mga ganyan. Okay? Excuse, sir. Yun nga, sir, ang namin, bali, ganun naman, sir, ginagawa natin, advance info. Kaso, yung iba nga, sir, hindi nga nila alam kung yung susi, yung kunwari, like yung rectifier, hindi naman, ang sasabihin lang nila is na kay Phil Tower na. So, bago pa magbigay si Phil Tower, pagpalagay natin si Phil Tower ng details ng maintenance, kailangan naka-login ka muna on site. So, tsaka pa lang siya magbibigay na, ay ma'am, ganito po yung susi. Kailangan ko susi ng rectifier kasi double siya. Magbibigay siya ng susi ng number ng maintenance. After nun, kukontakin mo yung maintenance, sasabihin, sir, yung susi niyan is nandito sa lugar na to. Kaso, yung maintenance is may pinuntahan, sir, na na ibang lugar. Kasi ilang beses na ako naka-encounter ng ganyan, sir, na lalo na kay Phil Tower. Nanghiram akong susi. Pakahiraman ng susi. Tapos, Ganito na lang gawin nyo. Pag mga ganyan mga issue, raise ka agad ang issue
para at least hindi masayang oras natin. Then kunin niyo yung contact number ng mga mga taong ganon na sabihin din para ma-erase din natin kay Globo ano. Meron tayong Yes, sir. meron Hello, tayong sir. reason para hello. Yeah, pero Hello, meron sir. tayong Yes, sir. reason. Opo, lang, sir. No. Akong suggest lang, sir, no? What if, sir, magbigay tayo ng plan for the whole week para ma-aware sila, sir? That masabihan din si Ito yung Tower puntahan ko natin, about ito dyan. yung puntahan natin. Sir, may mga susi ako dito ni Globe, sir. Pa-duplicate natin to lahat. Eh, bawal yan. Negative yan, brother. Kasi galing ako Bawal yan, maintenance. sir. Mapapan ka dyan. Katulad yan, galing kang maintenance, di mo sinuli. O, Nulik. Sir, Sir. meron akong question. Jay po, Drop Jessica. nga ng name yan. Hello, sir. Hello, yes. Sir, question po, apo. Wala po bang binigay ng master database si Globe sa inyo regarding dyan sa mga details ng mga ng per site na yan? Kasi normally nagbibigay si Globe niyan before eh. For example, si site... No, sir. Actually, pag site kunyari, sa master database nila, naka-indicate doon sa mga per column nila or whatever na nakakabit doon. Kunyari, yung susek, kung nakanino or what, rectifier ba yan ni ganito, anong klaseng rectifier yan. May data yan, sir eh. May database sila niyan eh, master. Yes, Wala ba pero- tayo? Para Wala, aware sir. na lahat tayo. Oo, naka-indicate kasi doon, sir, kung naka-edad ko na yan, naka-unity ba yan. Para aware lahat. Mga ganon. Usually, in my experience, hindi talaga nagbibigay si Globe ng ganun na ng mga kahit smart, hindi nagbibigay ng ganun na information kung nasa ng susi. Sir, Ganun Hello, ang sir. problema. Saan nag-aano sila? So talagang Hello? tayo talaga pupunta minsan sa hub, tayo magtatanong doon sa kung contact numbers. Kaya nga ang inaano namin sa during survey, hanapin niyo na yung contact person. Para sa contact person, yun ang mga kailangan namin na contact person para pagdating ng implementation, dire-diretso na yung ano natin, instalasyon. Kasi whatever we experience in survey, ililipat natin sa implementation yon. Hindi ba natin siya pwede hingiin kay EPO kasi sila may mga details na una, at least yung swabe yung punta natin sa bawat site. Kumbaga, at least aware na tayo na this site is caretaker. This site is may roving guard. Yung itong site na to is site key na makukuha sa hub. So, hindi na tayo mangangapa kung kailan nasa site. Saan lang natin malalaman na site key pala. So, at least aware na lahat ng ano, sir. Kasi meron, alam ko yun, yung, di ba, may database yan na itong site na to is yung site key nga. Tama yung sinabi ni sir nung una eh. Nasa hub. Kung saan hub, Tagum hub or Mati hub. Kasi galito yan eh. Ang issue ngayon, we will try na mag-set kami ng kay Globe. Pero usually talaga, especially may tower ko kasi. So hindi naman nabibigay sa Globe din lahat ng info. So wala rin naman silang ganung record usually. Kaya nga tayo. Kasi kay Tower Co, sir, pwede naman tayo din humingi ng details kung sakaling, kung meron silang, may na-encounter kasi tayong, sir, na ilak ang nakatikit tayo ng ilak, yung pala, padlock. Kaya nga ang ano natin dito, kung may encounter ganun kayong issue, we will try na makakuha ng info ha. But kung may ganung issue, pag halimbawa magkakaroon na kayong issue, escalate ka agad din, magkakaroon kayo ng backup na site. May backup site kayo na para doon kayo lumipat. Para hindi masayang ang oras. Basta pag gano'n na, may problema na tayo sa susi, sa ganito, at hindi na natin, ano lang yan, mag-desisyon na kagad tayo. Cancel, transfer, then escalate ko anong issue. Very nice, sir. Tama yung ganun. As katulad ng sinabi ko nga kanina,
pag yung pinaka-last na natin na resort is wala talaga, like kay FO and then sa hub, so wala tayong magagawa, no? So, ang magagawa talaga namin, mag-escalate na lang kami kay Globe kung sakali may ganyan. So, manggaling na kay Erickson na escalation, papunta doon kay Globe para doon sa site na yun. So, ang magawa na lang natin, sir, is jump na lang tayo sa kabilang site natin na pwedeng ma-survey natin same routine na gagawin natin hanggang sa makumpleto natin. Yes. Alam ko kasi may mga backup site kayo eh. Bibigyan kayo ng 1 week, di ba? Meron yan. Nakaplano na yan per week. Nakaplano na yan. So, yun ang mga ganyang issue kasi hindi natin talaga maiwasan. Hindi naman natin pwedeng ipilit na kumuha ng impormasyon. Siyempre, request ka kay Tower ko, si Globe, tanggapin din natin ng katotohanan na hindi kompleto ang details. Yes, so, sir. Tama yan, sir. So, kaya nga tayo may survey. So, usually, pag mga ganito kasing mga ganitong mga may survey, problema na talaga natin yun. Hindi lahat isusubo sa atin. Yun ang lagi nyo tatandaan. Pero we will try to request. Pero kung hindi maibibigay, so we have no choice. Kailangan natin gawin na paraan. Yung sinasabi ko lang, kailangan medyo mabilis ang decision making natin para hindi tayo mapepending sa isang site lang. Kasi minsan alauna na, hindi ka pa nakakapag-desisyon. Diba? Dapat umaga pa lang. Kung hirap na tayo sa susi, decision nyo na, cancel na to, lipat sa site, then kontakin kung sino yung tinasabi nyo na nasa Manila, anong pangalan no, nasa Manila, dala ang susi. Usually dapat bawal yung ganun, dadalhin mo yung susi. Lalo pag may troubleshoot. Paano pag may troubleshoot? Meron silang, di ba? Meron silang nag-down ng site. Paano nila i-troubleshoot ang site? Yes, sir. Tama. So, ayun. Ay, sige, sir. Sige, yun lang. Para at least matapos din tayo sa issue na to kasi tagal na haba na rin. Yes, sir. So, ganun. Pag may mga ganyan na issue, doon pa lang sa hub na hindi nyo na malocate yung mga kailangan nyo ng mga keys o mga personnels na mga kailangan nyo kontakin, report ka agad sa group chat, sa supervisor o sa coordinator ninyo para malaman namin agad and then makajump kayo sa kabilang site ninyo na pwedeng, feasible naman na pwedeng i-survey kung sakali kung ano yung available na susi na doon. Para hindi magsayang ng oras sa hub pa lang, malaman na natin kung ano yung problema para hindi na kayo pumunta ng site na maano kayo doon. Ma-surprise kayo, maraming kulang. Diba? So, the list of cell site na ma-receive o ISO survey, paano natin malaman kung co-located siya or solely owned by Globe? Kasi from there, pwede kami makagawa ng program kung alin yung ipaprioritize. Yung program niyo, sir, manggagaling sa coordinator ninyo. Sinong coordinator niyo, sir? So doon magagaling yung program niyo sa coordinator or sa PM ninyo, nandoon sa kanila yung yung mga list of sites na may access na o kompleto na yung access na pwede nang papuntahan para sa site survey and nandoon na rin mga detail kung sakali. So yung mga PM, sa mga sirs, mga PM, pwede niyo pong i-request kung sakali na pwede maka-request kung kay Tower ko ba yan o may record naman kami yan. At least pwede naming ma-share sa inyo kung sakali. Excuse me. So, ayun. So, thank you sa mga raise ng question, no? So, balik tayo sa sa photos, no? So, yung mga other question nyo naman sa site access, pag-usapan natin mamaya after ng mga photos, okay? Okay. So, ulitin natin sa rectifier, no? So, pag dalawa yung RS, so magkaibang magkaibang folder. Kung tatlo, another folder, apat, another folder. So, hiwalay natin para hindi mahalo-halo yung data, no? So, goods tong ginawa niya. Klaro yung mga photos. Make sure meron kayong gloves, ha? Na, hindi yung gloves na panghugas ng plato. May nakita ko yung panghugas ng plato. Hindi pwede yun, ha? So, ayun. Next is transport. So ayun. Dito naman may separate although meron tayong tawag diyan folder na nandoon na si transport, so lalagay pa rin natin yung si coordinator na ata to mag-segregate ng photos nito. So siya na maglalagay ng mga photos based doon sa
requirement na kailangan per folder. So, ayan. So, transport na na folder. So, nandoon dapat yung nakalagay yung natin. Details ng transport natin. So, ayan. So, nandyan. Ayan. Okay? Nakasarado. Zoom in, zoom out. Open, close. Close, open pala. Same lang din. Zoom in, zoom out. Sa mga breakers, sa mga ganyan. Sa mga termination. Like ganito. So, careful lang ha sa pag-open. Huwag yung bara-bara. Baka may mahugot tayo dyan. Patay tayo dyan. Ha? Okay. Copy ba yung mga sir ha? Make sure. Kasi hindi kayo makakalabas hanggat hindi nyo troubleshoot yung alarm na nagawa. May nangyari yan. So, ayun. Okay na to. So, papunta dito yung transport sa FDD natin. Ayun, dito yun. So, mechanical pa. So, ayun. Next, balik tayo. So, labas na tayo ng cabinets. Punta tayo sa GPS antenna and GPU photos in cabinet. Ayan. So, photos ng naka-zoom out kung saan nakalocate yung ating GPS antenna. So, ayan, GPS antenna. Mostly, nasa GPS pole to siya eh. So, ibig sabihin, nilagay niya dito, walang interference, 90 degrees. So, walang tatama dyan. Dapat, yan? Clear 90 degrees yan. Sobrang mataas. Grabe naman. Ayun, naka-zoom out, naka-zoom in. Yan, zoom in pa. And then, yung search protection niya, andito. O yan, klaro. Nakita. So, okay yan. Tapos yung asset tag niya, makita rin yan dito. Sa likod ng So, dito siya naka-sync. Eto siya. HDMI yan eh. Kay Nokia. So, goods. Kailangan natin ng clear na photo para hindi mapa yung gagawa ng TSSR. Para hindi tayo mapagalitan. Okay? So mostly magagalit yan, gumagawa ng TSSR eh. So laging mainit ang ulo niyan. O pasensyahan nyo na. Okay ba tayo sa GPS? Kung walang GPS antenna, so leave it blank na lang. Okay? Posibleng wala. Meron talaga yan. Nakalagay kung sa cabin, nakalagay yan sa taas ng cabin o doon sa sulok ng cabin, sa taas, sa labas. Sa cable ladder, nakalagay yan sa cable ladder. Pero I think binawal na nila sa cable ladder eh. So may gawa na sila ng GPS pole. Tapos tower leg. Basta kung propose tayo ng GPS antenna, kung proposal, make sure 90 degrees. Walang obstruction, okay? Next, bus bar. Etong paborito ng lahat, no? So, missing bus bar, picturean nyo na lang kahit wala. So, matagal lang nawala, ibig sabihin. So, pinutol. Para makapag-propose tayo ng bus bar. Ma-report natin kay tower ko na walang bus bar. Kasi sila yung mag-provide kung si tower ko. So, ayan. So, ayun. Kinuha na lahat, pati yung grounding. So, may natira pa. Yung bus bar sa genset. So, nandito pa. So, any bus bar na sa baba, make sure may photos tayo. And then, kung may tagging sila, much better na meron tayong photos na may tag sila or na naka-terminate pa. Para makita natin kung ilan yung holes na available and then yung mga nakalagay sa bus bar natin. Okay? Next. Pag may nakitang bus bar, picturean, tapos kunin. Huwag ganun ha. Pag tayo nahuli, damay si Erickson dyan. Patay tayo dyan. Hindi pwede. Huwag ganun. So, feeder window. Okay, feeder window, porthole, sa likod ng cabinet. Kung cabinet outdoor, sa likod ng cabinet na nakalagay. So, nakabutas yan dito. Ito yun. Ito yung, mga porthole natin. And then, sa loob, meron dapat din photo sa loob niyan, ha? Yung sa cabinet. Sa ilalim niyan, meron yung porthole doon, window. Kung sa naman, indoor, labas at saka loob naman ang picture natin, ha? Kung naka-indoor cabin type tayo. So, para makita natin available ng porthole na, butas. And then, sa labas, para malaman natin kung mag-propose ba tayo ng feeder window ulit, porthole doon sa... Ito mostly meron na silang ito pukpukin na lang, butas na yan. So unlike noon, kami pa yung nagbubutas.
Ngayon may mga butas na si si rectifier, pero si walang butas yan. Si MD4. Ito MD4 cabinet, tayong magbubutas yan. So si implementation alam na nila, meron na silang 51mm na na tao dyan. Pambutas nila. So make sure mayroon tayong photos nito ha. Mga sir, huwag kalimutan. Thank you. So next. ODC feeder. Ito na yung sa ilalim yung sinasabi ko, sa loob. Ayan. So, mostly nakaganito. Yan, may bakanteng isa. So, yun, kita naman. So, okay yan. May bakanteng isa naman sa kabila para sa power. Okay, okay. Ito, magbubutas lang tayo dito. Huwag kayong bubutas ha, kung ano-ano lang. Kasi papasukan ng yan. Hayop, insekto o ahas. Kailangan nakasilado pa yan. Yan. Yung sa ilalim ng cabinet. Pa-open na lang. Pasilip, open. Ayun. Ito naman siya. So, goods ito. So, MD4. Kung saan tayo pwede mag-tap. Kung saan tayo maglagay, pwedeng mag-propose ng DCDU natin, NBBU, any equipment ni Ericsson. Okay, next. Cable ladders. Okay, cable ladders. So, picture ng cable ladder sa horizontal sa baba from tower to base pad. So, dapat visible yan siya. Okay, dapat visible. Yan, klaro. Okay, pataas, vertical. From horizontal to vertical, pababa sa bend. Asan yung bus bar dito? Wala. Ayun, missing bus bar na naman dito. So, kailangan ma-report agad ito para ma-heads up natin si site owner o kaya sa tower ko ba yan, si Globe. Kung ko Globe, kami na magpo-propose. Kung sa tower ko, so kailangan kausapin muna bago mag-ano. Kasi sila yung magpo-provide niyan sa facility side nila. Okay? So, ayun. Yan, zoom in, zoom out. Okay, sa likod ng cabinet. So, sa site na ito, nandito rin si Smart, nandito rin si Globe. So, yung kuna natin, yung kay Globe lang, ha? Huwag na tayong magbukas ng doon kay Smart. Picture na lang natin na naka-close yung mga cabinets nila. Okay? Ganon din sa antena. Huwag na natin kunan ng details yung antena ng Smart, okay? Yung okay na sa tower overview na lang nila, antenna overview. Goods na yun para ma-drawing ni ni Dropsman na at least may antenna doon na makalagay. Okay, ayan. Ayun. And then pataas papunta ng tower. So yun yung verticality niya, vertical niya na cable ladder. So goods, huwag kalimutan. Test pit. So ito, test pit. Hanapin yung test pit kung saan nakalagay. Test pit, lightning arrestor, and then the OB light. So, makukuha niyo ito pagkatapos yun na sa taas, lightning arrestor. Ayan. Tapos test pit. Naka-close. And then naka-open. Huwag nyo nang galawin. Open nyo na lang. Tapos sarado nyo na ulit. Tapos yung picturean. Okay na yan. Kung much better, kung makita kung may rad, mapicturean nyo na rin kung meron doon grounding rad. Okay? Ayan, papunta sa taas. Yes, po. Sa test pit. Kasi minsan sa site po, yung test pit nila, nakakandado. Nakakandado. Picturean nyo na lang. Picturean nyo na lang kung nakakandado kung wala kayong susi. Okay? Okay po, thank you po. Oo, okay. Yung And iba, then, walang test sa mga na-encounter ko na walang test pit, di ba? Oo, walang test pit. So, maglagay na lang kayo ng remarks na walang test pit doon sa sa report ninyo, okay? Kasi pag halimbawa, ganyan sa TSSR naghanap ng test pit. Hahanapin ni TSSR yan, yung gagawa. Asan yung test pit? Ngayon, ang i-review niya yan, yung panoramic photos ninyo sa baba. So, pag wala talaga siyang nakita, tatawag sa inyo yan, o PPM, sir, wala talagang test pit doon for confirmation lang. So, kung wala talaga, yes, o wala. So, kung nakalagay na yan doon sa summary report ninyo, hindi na siya tatawag sa inyo. So, automatic na yun. So,
No test pit. Baka nasa nasa ibang lalagyan siya o sa labas. Yung grounding niya. May mga site kasi na ganun. Ay, lightning arrested pala sa taas. So make sure may photo sign ito. Ito, yan. Para makita natin. Dalawa yung arrester niya, yung sa may click. And then usually magkatabihan sila ng obstruction light. Yan. So okay photos niya. So next, genset. Pag may genset, ibig sabihin may ATS, di ba? So kailangan natin kunan ng details si genset. Picture ng genset, yung brand kailangan makita. Yan. And then yung capacity niya. Ito. Para malaman natin kung ilang kVA yan. Yan. Pero ito, walang signature. Okay. Okay na yan. So malaman natin yan. Okay. Mahindra. So andito yung details niya. So 25 kVA. So ito yung ma-attach na sa makikita na ni TSSR para makapag-compute ng power niya. Okay? So huwag kalimutan, kung meron siyang display, pakuha na lang. Kung wala, remarks naman doon sa summary report na genset, no display. So no available display. So kung may display, on nyo na lang, kuha na lang kayo ng niya, input niya. Okay? Klaro yun ha. So ayun. Next is fuel tank with capacity. So wala siyang fuel tank. So sa site na ito, walang fuel tank. So ibig sabihin, genset lang nandito. So dapat hindi niya na nilagay yan. Leave it blank na lang kung walang genset, fuel tank. Okay? Kung may fuel tank naman, picture natin, zoom out, tapos meron yan doon sa may likod niya nakalagay kung yung niya capacity ilang liters ba. May nakalagay yan doon, may tubo yan doon sa labas niya rin kung gaano karami yung laman. Kung wala naman, picturean niyo na lang kung ang palibot yung 3 shots, okay na. And then yung niya, yung tubo niya kung papunta doon sa genset natin, yung tubo niya. Okay? Yung mga pipes niya. And then transformer. So ito makikita niyo ito sa labas. Isang zoom in. Transformer natin galing kay commercial na power. So zoom in. Zoom out pala. And then zoom in. So maganda yung picture niya, no? Maganda yung quality ng picture niya. Naka-iPhone 17 siguro to. Fully paid. So ayan. So kita naman, naka 50 kVA tayo. So ang overkill na tong site na to, laki-laki ng power. Ang tatlong sector lang. So, ayan. So goods na yan. So makita niya ni TSSR. So photos lang ng ganyan. Pinaka-importante pala mga sir, yung makita yung kVA niya, yung capacity niya para ma-compute yan doon sa TSSR. So, importante din yan. Thank you. Next is submeter. Mostly sa labas, sa baba ng service entrance. Nandito siya nakalocate. Ayan. Service entrance pole. So, ayan. So, dapat may picture tayo nito. So, hindi naman kaya natin kunan sa taas, no? Yung mga timba natin, meron bang dalang caliper para sa kable? Dapat meron tayo mga sir ha. So kailangan natin yan para sa mga kable na doon sa sa MCB, ECB, ATS, ACPDB at saka yung sa mga wired na sa mga kable natin lalo na sa L1 at sa L2. Okay? May sizes naman yung cable sir na labels. Yes sir. So kung kaya nyo mapicturean yung sizes ng cable, sige, walang problema. Hindi nyo na kailangan kunan ng caliper kung may sizes kayo. Kung wala, required na merong size na naka-caliper C. Pero mas maganda, kunan nyo na. Huwag nyo na hanapin kung meron. Mas maganda meron na kayong dala-dala. O manual ba yan o naka-digital. Mas maganda meron na para
wala nang tanong-tanong, di ba? So, naka-zoom out si naka-zoom out si meter, and then naka-zoom in. So, medyo masilaw lang. Ayun, kita rin. So, ayan. MK61. So, ayan, okay yun. Nandiyan din yung brand. At saka yung serial niya. So, goods. Okay. And then, meter sa loob ng site. Ayan, mga meter niya. May mga meter yan. Kadaan. Excuse me. Yan. May mga meter pa sa ibang sa loob. Pa-picture na lang. So, kasi iba yung kay Smart, iba rin yung kay Globe. So, magkaiba. Okay? Yan. Next is, ito, maraming question dito. Ay, ito nga si tag, importante ito kay Globe, lalo na yung mga serial number. As I said kanina, kung walang serial number dito sa baba, it's a must na makuha natin ang serial number, yung RRU ni Nokia sa taas. Okay? At least may photo tayo, isang shot lang. Okay? So, yun lang. Kung wala. Mostly kasi naglalagay naman si Nokia ng ganito. Tsaka sa baba ng asitag niya. So, kung meron kayong makita asitag sa pinto ng cabin, pinto ng cabinets, o anywhere na equipment, halimbawa sa BBU, sa AirScale, na ni Nokia, pa-picture na lang. And then yung mga serial number, halimbawa, yung sa BBU ni Nokia, may assetag. O usually, nakaipit yan doon eh. So, picturean nyo yung serial number, yung assetag, and then yung serial number niya. So, clear photo para hindi na tayo magtanungan. Okay? Next, ATS. Ito yung sabi ko, may genset, may ATS. So, naka-close, picture niyan, naka-close, picture na naka-open, and then yung clamp meter, amps. So, mababa pa kasi ilan pa yan nakadikit yan. Tatlong RRU pa yan. So, line 2, line 1, amps. Line 2, line 1. Okay. So, same. Baba at saka sa taas. So, huwag kalimutan mga sir. Ayan. And then, ang voltage niya. Okay? So, huwag kalimutan iset yung meter natin sa voltage and then yung sa ampere. Okay? Para makuha natin yung total niya. Para ma-compute doon sa TSSR. Dito usually nilalagay yan sa AC. Yan. So, dito namin kailangan yan. Yung voltage at saka yung L1, L2 na meter natin na amps. Okay? So, nandyan lahat yan. Auto-compute na yan. Naka-formula na. Yes po. Yes, sir? Question? Okay, proceed. Pagkuha ng voltage sa load side corrector. Ano yun, sir? Sorry, na-choppy ka? Load side ba kukuha ng voltahe? Yes, sir. Ito yung kinunan niya. Ayan. 2 voltahe at saka sa baba. Ayan. Ito, papuntang ECPDB na to. Ito, papuntang ECB. Malaking mga kable kung nakikita nyo. Papuntang ECPDB, maliit na. Itong team na to, walang caliper to ha. So, hineads up na namin to na sabi namin na kailangan magkaroon na siya ng caliper. Kasi, si TSSR, laging may doubt yan sa sa sizes ng kable. Like ito, walang kable pero actually 38 naman to, mm². So, alam naman natin, ayan, 50 nga to, 50. Ayan. 50 ang isa maliit, ang isa malaki, di ba? So, hindi pantay. Bakit hindi pantay? 50 ang isa hindi. So, dito, 50.
malalaki, 'di ba? So kailangan talaga natin ng caliper para maano natin kasi kinukuha namin yung pinakamaliit na kable kasi yun yung base ng computation namin doon sa SPDB natin. Okay? So, what if 50 pala ito yung pinunan niya. Hello, sir? Hello, sir? May question po tayo? Sir, tanong ko lang dun sa ASITAG, sir. Ay, sige. Yes po. Kung lang ASITAG dun sa cabinet, sir, no? Siyempre dun sa tower. Kung walang ASITAG sa cabinet, sige. Diba, sir, yung kasi sa ulan, init, yung iba kasi na sticker nag-fade, kung gagawin namin yan. Picturean nyo lang kung meron. Kung faded, picturean nyo lang. I-report lang namin yan na mostly kasi yung mga ASITAG dati nakalagay sa labas. So hindi naman kasi all weather yung sticker nila. Na-fade talaga like sa mga antena, tama? Picturean nyo lang yung likod ng antena, nandoon yung mga labels nila. Kung klaro yung labels nila, kunan nyo ng zoom in. Kung hindi naman, isang photo lang na faded, kami na bahala. So, make sure meron kayong photos nun. Kasi doon namin malalaman kung anong klaseng antena yan, kung anong klaseng equipment yan. Lalo na sa antenna type, medyo meticuloso si Globe pagdating sa antenna type. Kasi may EPA tayo na sinusunod na kinocompute sa TSSR, lalo na sa mga tower ko kasi bayad yan, EPA nila. So ayun, may question tayo sa ATS sa pagkuha. Yung pagkuha nito, same lang yung sa may mga caliper, pasuyo ako talaga, kami sa MAS na meron tayong kuha ng size ng kable. Kung wala naman, hanapin nyo kung saan yung kable size. Katulad yung kanina, nakita yung cable size. Asan na ba yun? Ito, nakita. So, okay lang kasi nakita. Lusot siya, absuelto siya. Pero yung sa mga susunod na site, pag wala ito, paano namin ma-justify kung anong size yung na yan, kable na yan? Kasi yung hinahanap namin, papuntang ACPDB, yung pinakamaliit na kable. Yung kasi yung base na computation namin. Okay? So, sa mga teams, yung wala pang caliper, pasuyo na lang. Pa-report na wala kayong caliper para ma-provide kayo ng respected subcontractors niyo, companies. Okay? Ay, sir. Mura yan sa Unitap, mura lang yan. Hello, sir. Yes po. Ay, sir, make sure lang makuha lahat ng size ng kable. Yes. Kasi kailangan natin lahat ng kable. Tama. So, hindi lang doon sa hindi lang doon sa L1, L2. Kahit yung kasi kailangan natin sir yun sa SLD natin. Yes po. Ayun din. Isa rin yan, Isa rin yung problema namin yung SLD, no? Pero punta na mamaya na yan, doon yan sa ACPDB. So next, MTS, kung may MTS sa site, same na pagkakuha, ganun din, same method ng pagkakuha ng reading L1, L2, taas baba, in and out, and then kable, and then voltage niya. So make sure na may gloves kayo Pag may nakita kaming walang gloves dyan, principal office agad tayo, okay? Kailangan may gloves bago Pwede magtanong? Yes po. Yes, sir. Yung sinasabi nyo sa caliper, kasi makuha nyo ba talaga yung size nung kable? Kasi depende rin yun sa insulation Kung sa labas lang tayo magsusukat. Sir, ako sasagot. Sir, meron kaming table na kasama na yung isolation ng kable. So, yun yung reference namin. So, makukuha namin. Meron, sir. Okay ba, sir? Kasi may mga kable, di ba, banipis yung insulation. Minsan meron kaming table. Kaya namin makuha. So, basta lang, sir, caliper lang, kaya namin. So, ang concern mo ba, sir, kayo? Kung sakali, magka-trouble ba kayo? Kung ba kayo sa sa ground? Yun ba yun?
Hindi naman. Ang ano ko lang, yung caliper measurement ba accurate kaysa dun sa hanapin mo talaga kung anong size nung nakasulat dun sa kable. Dahil nga dun sa insulation. Kasi hindi naman yung conductor talaga sinusukat mo pag yung sa labas ka lang magsusukat, di ba? Ay, kapal ng insulation, no? Sir, yun yung Oo, yung kapal ng insulation ng ang problema versus dyan. May sa mga copper, di ba? Versus sa copper, di ba? Oo, yun ang kailangan natin eh. Pag sinukat mo yan sa labas, kasama yung insulation dyan. Paano kung substandard yung cable na ginamit, di ba? Manipis yung insulation. So how accurate yung caliper na measurement natin? Sir, ano lang yun, okay lang sir, bali, Walang dalawa ginagamit naman na ang gagawin standard natin. sa mga tower, sir. Ang caliper is one. Yan talaga request caliper. Yung ano sir, yung measurement ng ano sir, ng sa in case sa caliper sir, yung kasi yung inaano rin ni Globe. So doon namin malalaman yung mga, kasi syempre hindi naman talaga accurate yun sir, di ba? Kasi sir, depende sa kapal ng insulator niya, yung ano niya, covered niya. So doon naman makikita sir, sa caliper nakalagay ilan. Syempre, makaano diyan. Ano ba yun? Paano ba i-explain yun, ha? Yes, okay na. Niresto lang yung ano. Sorry sir, hindi ko talaga maano. Paano yun? Okay. Sige sir, pasensya na. So, ayun. So, mga kable, kailangan ng caliper. So, kung walang caliper kayo, so make sure na ma-report nyo kagad sa designated ninyo, PM para ma-providean kayo. Okay? So, required po kasi ni Globe na magkaroon tayo ng ganyan. So, para justify din natin na yun talaga yung pinaka-kable natin na pinagkunan, na kable natin na papunta doon sa kabila. So, etong ganito mga photo, pa-clear lang sir ha. Make sure na clear ang reading ng meter natin. Kasi may mga site, may mga picture kasi tayo na mayroong mga reflection, so hindi naman maiwasan yan. So, iwas na lang yun lang natin yung sa clear natin para mabasa natin yung reading ng natin ha, ng meter natin. So pasuyo na lang ha. Okay. Make sure na marunong gumamit ng clamp meter yung team ha, kasi mayroong mga team na parehong puro volts yung kinukuha. Hindi na pinapalitan ng amperes. Tapos meron din na clamp meter, nakakamp mismo sa cable, hindi naka